Welcome back to my channel. Today, pupuntahan natin ang isang lugar na kilala hindi lang sa beauty niya, kundi sa mga multo. Welcome to Niagara-on-the-Lake, Canada's most haunted town. Pero, huwag kayong matakot masyado. Niagara-on-the-Lake isn't just haunted. It's also one of the most beautiful towns in Ontario. May mga wineries, cozy cafes, and antique shops na perfect for a chill weekend trip. First stop natin yung Ryerson Park. I think I consider it as a hidden gem dito sa Niagara-on-the-Lake kasi wala masyadong mga taong pumupunta sa spot na to. Pero maganda yung view ng lake dito, tapos pwede ka rin manood ng sunset at meron din siyang maliit na beach. Challenging lang yung parking dito kasi very limited siya. Parang ang sarap magtayo ng lake house dito. Ang ganda ng view ng lake, grabe. Ayan na nga, may mga lake houses dito sa harap ng beach or ng lake. Mapapasana all ka na lang talaga kasi ang gaganda ng houses nila. Ito naman yung hagdan pababa sa beach. Walang tao nung pumunta kami. Parang isang lalaki lang na nagsuswimming yung nandun. Tinampisaw ko yung kamay ko sa lake to check kung malamig ba talaga yung tubig or hindi. Actually, warm pa yung tubig kahit October na. Sobrang calming ng view ng lake. Perfect spot para magmuni-muni or mag-date. Nothing really beats the silence that nature offers. Sobrang nakaka-relax lang dito. On a clear day, makikita mo rin from here yung Toronto skyline. Pero hindi ko siya nakita. The Toronto skyline will appear across the lake from where I am standing. Maybe you need a binocular to see the skyline itself. Perfect spot talaga tong Ryerson Park for picnic, sunset watching, or just to clear your mind. Malinaw din ang tubig dito. Hindi na kami nagpaabot ng dilim sa lugar na to. Kasi sabi nila, pag palubog na daw yung araw, nag-iiba na yung vibe ng lugar na to. Tahimik, malamig ang hangin, at parang may whisper ng history sa paligid. Ryerson Park is surrounded by old heritage homes, some dating back to the 1800s. Sabi ng locals, minsan daw may naririnig silang footsteps o boses paggabi kahit wala namang tao sa paligid. Maybe it's just the wind or baka memories lang ng mga taong naninirahan dito noon. Either way, there's something hauntingly peaceful about this place. So ito ang Ryerson Park, tahimik, maganda, at may konting misteryo. Isa sa mga spots na nagpapaalala na minsan ang mga pinakatahimik na lugar, sila rin yung may pinakamaraming kwento. So narating na namin yung pinaka-downtown ng Niagara-on-the-Lake. At first, ang ganda 'di ba? Tree-lined streets, cute heritage houses, flowers everywhere.
Pero pag inisip mo, this town has been around since the late 1700s. And every old building here may sariling kwento ng multo. Habang naglalakad kami dito, ramdam mo talaga yung old energy ng town. Tahimik, parang laging may nakamasid. Dinalaw din namin yung Just Christmas store. Open siya all year round para sa mga mahihilig sa Christmas decorations at Christmas ornaments. Meron ding mga Christmas ornaments for medical professionals like doctors, nurses, physiotherapists. Na-enjoy din namin ng fall foliage dito sa Niagara-on-the-Lake. Kakaumpisa lang ng autumn dito sa Canada. First week of October, although mainit pa rin parang summer. Nag-crave kami ng crepes after namin maglakad around downtown Niagara-on-the-Lake. Napunta kami dito sa Nina's Gelateria and Pastry Shop. Naaliw kaming panoorin ang paggawas ng crepe. Umorder kami ng banana hazelnut chocolate. Ang bango ng amoy ng pancake mix. Pancake mix ba yon? Kaya natapos na din siya finally. Kain po tayo. Bago kami umuwi, dumaan kami sa Prince of Wales Hotel. Isa sa mga pinakamatandang hotel sa Ontario. Dumaan na kami dito para magbanyo. Pero sabi ng mga staff, according sa mga kwento, may babaeng ghost daw na lumalabas sa hallway. Isang bride na namatay during the War of 1812. Minsan daw may naririnig silang footsteps kahit daw walang tao. That's the mystery of Niagara-on-the-Lake, Canada's most haunted town, na may halong beauty, history, at a touch of the supernatural. Thank you for watching. I'll see you on the next one.